Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba. Ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba, pinupuri at itinataas po namin ang iyong pangalan o Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na di nagbabago kailanman, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ng buong puso. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat ng taos sa aking puso dahil ako ay binigyan mo pa ng panibagong taon na puno ng pag-asa at proteksyon. Nagpapasalamat din po ako dahil sa gabay mo sa akin sa nakaraang taon na ako ay di mo pinabayaan at ang aking pamilya sa lahat ng pagsubok, sakit at karamdaman. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, dahil sa iyong biyayang walang humpay na pagpapala sa aking buhay at pamilya. Dalangin ko, Panginoon, na patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa nakikita at nararamdaman. Inihihingi ko po ito ng kapatawaran sa inyong banal na pangalan o Panginoong Jesus. Kaya ngayon sa aking pagsisimulang muli, nadalangin ko ang iyong pagsama sa aking mga planong gagawin. Ikaw ang manguna at lumabay sa lahat ng aking plano sa buhay at maging sa aking pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang katagumpayan sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking pamilya at hanap buhay. Dasal ko rin po, Panginoon, ang malusog na pangangatawan ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ilayo mo po sa sakit at karamdaman sa taong ito ang aking pamilya, at huwag mo po kaming pabayaang magkasala at malayo sa plano mo, o Panginoon. Panalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay, o Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga awa at iyong pakikiramay. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nagliligtas, naghahatid, tumutulong at nagpoprotekta. Anong buhay ang sapat? Anong haba ng edad ang magiging sapat na katagalan para makapagpasalamat tayo? Ang gawin ito ng karapat-dapat ay imposible. Ngunit ang gawin ito ngayon sa ating kakayahan ay makatarungan at tama. Kaluwalhatian at pagsamba maging sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo at kailanman at sa lahat ng edad. Amen. Mapagmahal na Panginoon, lumalapit ako sa iyo na may pusong nagpapasalamat at gusto ko lang itaas ang aking kamay upang purihin ang iyong maluwalhating pangalan
para sa lahat ng iyong kabutihan at kagandahang loob sa akin. Salamat sa iyo para kay Jesus at sa aking walang hanggang kaligtasan. Salamat sa buhay ko at sa lahat ng kagalakan na ibinigay mo sa akin, sa aking mga kaibigan at sa aking pamilya, sa aking tahanan at sa aking pang-araw-araw na probisyon. Napakahalaga na malaman na ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan, Ama. Salamat sa Biblia at sa lahat ng maraming mahahalagang pangako na nilalaman nito at sa maraming pangako na natupad sa aking buhay araw-araw. Purihin ang iyong pangalan sapagkat anuman ang dumating sa akin, nauna ka nang maghanda ng daan. Tanggapin ang aking pasasalamat at ang aking pagmamahal sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoong makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng buong sansinuhuban at ang tagapag-ingat nito. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming inihahandog ang aming mga unang bunga sa iyo. Mangyaring tanggapin ang mga unang bunga ng bawat aspeto ng ating buhay. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob at ng lahat ng mga banal na nagpabunga ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Inutusan mo ang lupa na maglabas ng iba't ibang mga bunga para sa aming pagsasaya at aming pagkain. Ang ilan ay para sa aming mga pangangailangan, ang ilan ay para sa aming kalusugan, at ang ilan ay para sa aming kasiyahan. Inaalok namin ang aming mga unang bunga pabalik sa iyo, na may mga handog na pasasalamat at papuri, dahil ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng aming papuri. Naway ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at pagsamba ay maging iyo, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, habang humaharap ako sa isa pang abalang araw, ay nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ay nangako na makakasama ko palagi upang mamuno at gumabay sa kaginhawaan at pag-iingat, upang itaguyod at palakasin. Panginoon, pinagdarasal ko na kahit na ang aking buhay ay isa sa maraming aktibidad na iyong gagawin sa unang lugar at sa lahat ng aking ginagawa, at naway kusang loob kong magpasakop sa iyong mapagbiyayang pangunguna at patnubay. Tulungan mo akong mamuhay ngayon sa buong kapunuan nito, at bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay at maglakad gaya ng gagawin mo sa akin. Turuan mo ako, Panginoon, upang maging isang lingkod ngayon, at paunlarin mo sa akin ang mapagbiyayang espiritu ng pagpapakumbaba na napakaliwanag sa Panginoong Jesus. Lumikha sa akin ng isang malinis na puso, O Panginoon, at bumuo sa akin ng isang mapagbigay at nagbibigay espiritu na nakalulugod sa iyong puso. Panginoon, sa lahat ng bagay ngayon ay maaari akong maging handa at handang sabihin na hindi ang aking kalooban kundi ang iyong gagawin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa pagdadala mo sa akin ng ligtas
sa simula ng bagong araw na ito. Salamat sa pagpapanatiling ligtas sa akin sa buong gabi. At ipinagdarasal ko na ngayon ay maaaring ilang araw kung saan ako nakatira at gumagalaw at nasa iyo ang aking pagkatao. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang mga salita na nanggagaling sa aking bibig, ang mga pag-iisip na nabuo sa aking puso at ang mga motibo sa likod ng lahat ng aking mga kilos, salita at kaisipan ay maging nakalulugod sa iyong paningin at pagpaparangal sa iyong pangalan. Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay maging gabay ko at tagapagpigil ko sa lahat ng aking ginagawa at sinasabi ngayon, upang ang aking mga salita at gawa ay hindi gawa ng aking sariling laman, kundi ginagabayan ng mga pag-uudyok ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo ako, Panginoon, na lumakad sa espiritu at katotohanan at panatilihin mo ako ngayon upang ang aking mga mata ay nakatingin kay Jesus at ang aking mga taenga ay bukas sa iyong maliit na tinig. O Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay luwalhati sa lahat ng aking ginagawa. Panatilihin mo ako na nanalangin ako mula sa lahat ng mga tukso at iligtas mo ako sa lahat ng kasamaan ng araw. Naway ngayon ay maging isang araw kung kailan higit akong natututo tungkol sa iyo, upang ako ay lumago sa biyaya at sa kaalaman ng aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo nga ako na lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa pagdadala mo sa akin ng ligtas sa simula ng bagong araw na ito. Salamat sa pagpapanatiling ligtas sa akin sa buong gabi at ipinagdarasal ko na ngayon ay maaaring isang araw kung saan ako nakatira at gumagalaw at nasa iyo ang aking pagkatao. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang mga salita na nanggagaling sa aking bibig at ang mga pag-iisip na nabuo sa aking puso at ang mga motibo ay nasa likod ng lahat ng aking mga kilos, salita at kaisipan ay maging nakalulugod sa iyong paningin at paggalang sa iyong pangalan. Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay maging gabay ko at tagapagpigil ko sa lahat ng aking ginagawa at sinasabi ngayon, upang ang aking mga salita at gawa ay hindi gawa ng aking sariling laman, kundi ginagabayan ng mga pag-uudyok ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo ako, Panginoon, upang lumakad sa espiritu at katotohanan, at panatilihin mo ako ngayon upang ang aking mga mata ay patuloy na nakatingin kay Jesus at ang aking mga taenga ay bukas sa iyong maliit na tinig. O Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay luwalatiin sa lahat ng aking ginagawa. Panatilihin mo sa akin, manalangin ako mula sa lahat ng tukso at iligtas mo ako mula sa lahat ng kasamaan ng araw at maaaring ngayon ay isang araw kung kailan ako matuto ng higit pa tungkol sa iyo.
upang ako ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman ng aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo nga akong lumakad na may kababaang loob sa harap mo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, iniyuko ko ang aking tuhod sa harap mo sa panalangin at papuri. Pangunahan at gabayan mo ako ngayon sa lahat ng sinasabi at ginagawa ko. Naway lumakad ako sa espiritu at katotohanan ngayon at maging sensitibo sa iyong banayad na patnubay. Tulungan mo ako na manalangin ako upang ituon ang aking mga mata sa Panginoong Jesus, na nalalaman na kung wala siya ay mabilis akong maliligaw sa landas na pinakamainam para sa akin. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naka-schedule araw-araw ng aking buhay at hindi ko nais na lumihis mula sa landas na nais mong gawin sa akin. Tulungan mo akong maging tapat sa iyo at handang pumunta sa landas na iyong pinili. Alam na ito ay maaaring sumalungat sa aking sariling mga hangarin at kagustuhan. Paunlarin mo sa akin ang isang puso na nalulugod na gawin ang iyong kalooban, upang ang mga pananabik ng aking puso ay maiayon sa iyong mga plano at layunin at ang iyong kalooban para sa aking buhay. Hayaan ang aking mga mata na laging nakatingin sa iyo at pigilan akong tingnan ang mga bagyo at kahirapan ng buhay. Alam na ikaw ay kasama ko upang mamuno at gumabay at upang itaguyod ang iyong papuri at kaluwalhatian. Salamat sa iyo na si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay, at nais kong magabayan lamang siya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa isang gabi ng nakakapreskong pagtulog nitong nakaraang gabi. At salamat sa paggising mo sa akin sa bukang liwayway ng bagong araw na ito. Maging naroroon sa akin sa buong araw na nagdarasal ako. Palakasin at ilayo mo ako sa lahat ng kasamaan at panganib at tulungan akong maglakad na karapat-dapat sa pagtawag kung saan ako tinawag. Kung may mga pasanin, ipinagdarasal ko na dalhin mo ang mga ito para sa akin. At kung may mga desisyon na gagawin, ipinagdarasal ko na ibigay mo sa akin ang pag-unawa at karunungan. Kailangan kong gumawa ng pinakamahusay na mga pagpipilian. Kung may abala sa araw na ipinagdarasal ko, na hindi ako ilihis sa pag-asa sa iyo gaya ng nararapat. Kung may sinumang dadalhin mo sa aking landas ngayon, ipinagdarasal ko na ibigay mo sa akin ang mga salita at karunungan upang sabihin kung ano ang kailangang sabihin, pati na rin ang pakiramdam na malaman kung kailan dapat manahimik. Panginoon, sa iyong mga kamay, inilalagay ko ang aking araw. Pumunta sa harap ko, manalangin ako. Manatili sa akin bawat minuto ng araw at panatilihin akong ligtas sa ilalim ng anino ng iyong mga pakpak. Naway luwalhatiin ka sa aking buhay ngayon upang kapag ang mga tao ay tumingin sa akin,
ay wala silang makita kundi si Jesus sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama Diyos, alam ko na ang landas ng buhay na aking tinatahak ay puno ng mga paghihirap at mga problema. Ngunit Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo na pangunahan at gabayan ako na ma-guide ang buhay. Sapagkat ikaw ay nangako na makakasama ko upang mamuno at gumabay, upang palakasin at tumulong. Huwag nawawalan ako ng paningin kung sino ako kay Kristo at kung tulungan akong magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Na nalalaman na ako ang iyong anak at na higit ay siya na sa akin kaysa sa nasa mundo. Salamat sa iyo na ikaw ang aking pastol, na nangako na namumuno at gagabay upang protektahan at itaguyod. Salamat sa iyo na ikaw ang aking depensa at ang aking tagapagtanggol, at na ikaw ay nangako na maging aking kasalukuyang tulong sa mga panahong iyon ng hindi inaasahang mga paghihirap at pagsubok. Salamat Panginoon na kayo'y manatiling tapat at maaasahan kahit na ako'y naliligaw sa landas na inyong inilatag para sa akin. Naway hindi ko makalimutan na ikaw ang aking matatag na angkor at ang matatag na bato na aking kinatatayuan, at na walang kahirapan sa buhay ang dakila na hindi mo madaig. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, isang pribilehiyo na mailalagay ang araw na ito sa iyong mga kakayahan at mapagbiyayang mga kamay. Salamat na ang iyong pagmamahal sa akin ay bago tuwing umaga. At salamat sa iyo na anuman ang mga pagkakamaling nagawa ko kahapon, nangako kang hindi ako mabibigo na huwag akong pabayaan. Salamat sa iyo na ang iyong mga pangako ng katapatan ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat silang lahat ay oo at amen kay Hesukristo. Tulungan mo akong ingatan ang mga mata ng aking puso kay Jesus ngayon, at panatilihin mo akong naglalakad sa pagsunod sa iyong layunin para sa aking buhay. Naway palagi akong maging alerto sa katotohanan na ikaw ang aking naroroon at nananahan na tulong at suporta sa panahon ng kaguluhan, pati na rin ang aking kanta sa oras ng kagalakan. Tulungan mo akong maalala na ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, at ilayo mo ako sa mga ungol at pagrereklamo ngayon. Ngunit sa halip ay maaari kong pasayahin ang aking sarili sa iyo, upang magamit mo ako sa anumang paraan na tila angkop sa iyo. Naway luwalatiin ang iyong pangalan ngayon. Naway magawa ang iyong kalooban sa aking buhay ngayon, at naway hindi ko makalimutan ang kamanghamanghang sakripisyo na ibinigay mo sa krus ng Kalbaryo nang ibigay mo ang iyong buhay bilang pantubos para sa akin. At dahil namatay ka, nabubuhay ako kasama mo magpakailanman. Salamat sa pribilehiyo at pagiging anak mo. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong hapag, at gayon paman ay pinaupo mo ako kasama ni Kristo sa mga makalangit na lugar.
dahil lamang sa naniniwala ako sa Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas. Hallelujah! Purihin ang iyong banal na pangalan. Ama sa langit, isang pribilehiyo na mailalagay ang lahat ang araw na ito sa iyong may kakayahan at mapagbiyayang mga kamay. Salamat na ang iyong pagmamahal sa akin ay bago tuwing umaga, at salamat na anuman ang mga pagkakamaling nagawa ko kahapon, nangako kang hindi ako mabibigo o pababayaan man ako. Salamat sa iyo na ang iyong mga pangako ng katapatan ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat lahat sila ay oo at amen kay Hesukristo. Tulungan mo akong ingatan ang mga mata ng aking puso kay Jesus ngayon, at panatilihin mo akong naglalakad sa pagsunod sa iyong layunin para sa aking buhay. Naway palagi akong maging alerto sa katotohanan na ikaw ang aking naroroon at nananahan na tulong at suporta sa panahon ng kaguluhan. Pati na rin ang aking kanta sa oras ng kagalakan. Tulungan mo akong maalala na ang aking katawan ay ang templo ng banal na Espiritu, at pigilan akong bumubulong-bulong at magreklamo ngayon. Ngunit sa halip, naway matuwa ako sa iyo upang magamit mo ako sa anumang paraan na tila angkop sa iyo. Naway luwalatiin ang iyong pangalan ngayon. Naway magawa ang iyong kalooban sa aking buhay ngayon, at naway hindi ko makalimutan ang kamanghamanghang sakripisyo na ibinigay mo sa krus ng Kalbaryo nang ibigay mo ang iyong buhay bilang pantubos para sa akin. At dahil namatay ka, nabubuhay ako kasama mo magpakailanman. Salamat sa pribilehiyo ng pagiging anak mo. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong mesa. At gayon paman ay pinaupo mo ako kasama ni Kristo sa mga makalangit na lugar, dahil lamang sa naniwala ako sa Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas. Hallelujah! Purihin ang iyong banal na pangalan. Paano ko mahal ang Panginoong Jesus? At gusto ko lang itaas ang aking tinig ng pasasalamat at pasasalamat para sa lahat ng iyong para sa akin, at para sa iyong maraming mahahalagang pangako na yes at amen sa iyo. Malugod mong binabantayan ako araw-araw ng aking buhay, at bawat sandali ng bawat araw mula sa araw na ako ay ipinaglihi. Ang iyong kamay ng pagpapala ay nasa akin. Pinoprotektahan mo ako sa sinapupunan, at nandoon ako noong hinugot ko ang aking unang hininga. At kasama mo ako sa bawat hakbang. Ikaw ay nauna sa akin, at gayunmay nandoon ka sa likuran ko. Ikaw ay nasa itaas ko, at ikaw ay nasa ibaba ko rin, at nakahawak sa akin sa pamamagitan ng iyong matuwid na kanang kamay. Ikaw ay kasama ko, at ikaw ay nagpatira pa sa akin, at nagpapasalamat ako sa iyo na pinili mo ako bago ang pundasyon ng mundo upang maging iyong anak. Nang matakot ako, nandoon ka para bigyan ako ng katiyakan, at nang mahulog ako, ay binuhat mo ako at inilagay ang aking mga paa sa tamang landas. Nang madilim at madilim ang daan, sinindihan mo ang aking landas,
at nang sumapit ang kalungkutan sa aking buhay, ay naroon ka upang aliwin at tulungan ako. O Panginoon, nang mga araw na yaon, nang ako'y nagpatunay na walang pananampalataya, ikaw sa iyong biyaya ay nananatiling tapat at totoo, sapagkat hindi mo maitatanggi ang iyong banal na pangalan. Mahal kita, Panginoon, dahil walang katulad sa iyo. Salamat sa pagiging Panginoon ko at Diyos ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at papuri. At hinihiling ko na ang mga salita ng aking bibig at ang mga pagmumuni-muni ng aking puso ay maging paggalang at nakalulugod sa iyo sa buong araw na ito. Sapagkat ikaw ay isang dakila at tapat na Diyos. Salamat sa inyo na kay Kristo ako'y makakahanap sa iyong luklukan ng biyaya saan man ako naroroon at kahit anong panahon. Sapagkat sa Kanya ay maiaalay ko ang aking mga panalangin at mga pagsusumamo sa iyo. Anong pagpapala ang malaman na inilapag ni Kristo ang kanyang buhay para sa akin, upang sa Kanya ay maialay ko ang aking buhay sa harap mo, sa kabanalan at katuwiran sa lahat ng aking mga araw. Panginoon, gusto kong maging taong gusto mo sa akin, at nagpapasalamat ako sa iyo na ang iyong katapatan ay bago tuwing umaga. Sa paglabas ko sa bagong araw na ito, hinihiling ko na ako ay mapagana sa pamamagitan ni Kristo, na isabuhay ang mga pangyayari sa aking panahon sa paraang katanggap-tanggap sa iyo. Salamat sa maraming tapat at totoong mga pangako na ibinigay mo sa akin at sa bawat isa sa iyong mga anak. Gabayan mo ako sa lahat ng katotohanan ngayon, at naway lumakad ako sa daan ng katwiran sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Isang panalangin para sa kapahingahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang panalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. First, mga taga-Thessalonica chapter 5, verse 18. O Diyos, sa isang mundo na niluluwalhati ang pagiging abala, napakatalimpunan ang aking oras
ng mga bagay na hindi mahalaga. Kung hindi ako mag-iingat, mamamanhid ako o mapupundi. Dahil hindi ako lumilikha ng sapat na puwang upang makapagpahinga sa iyong presensya araw-araw. Kailangan ko na mabago ninyo ang paraan ng aking pag-iisip at pamumuhay. Kailangan ko na matulungan ninyo na makagawa ng puwang para sa pamamahinga. Tulungan ninyo akong lumapit sa inyo araw-araw. Nais ko lamang na makasama kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, itinataas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kanyang kaligtasan. At tulungan tiyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na Espiritu ng kanyang kasalanan at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata na nagdarasal ako at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Jesus. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa na makilala kayo. Na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama, Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at itinagdarasal na sa iyong mahabang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo Jesus sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan upang bigyan ng kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon at hinihiling na agawin mo sila
mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak. Ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Hesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak. Dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang kanilang maniniwala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay. Upang ang lahat ng naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagdarasal ko sa Panginoon na ang iyong biyaya at awa, iyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayara ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan, at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, ipinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kung puso ang sumasakit para sa Kanya na nanampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak, sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanlibutan ng labis na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa aming mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na minamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo, at ipanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas. At ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa atin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumamikod sa mga pang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Jesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan
at pagtitiwala sa kanyang pangalan. Salamat Ama na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae. Kasama ang aking asawa at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aming kasal. Salamat Panginoon na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama, ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aming pamilya ay lumalayo sa iyo. At ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. At Panginoon, at tila pinawalang bisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa Kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa na nanalangin ako. At ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. Hatulad siya ng kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin sa kanyang buhay ang mga makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras at sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba, pinupuri, at itinataas po namin ang iyong pangalan o Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na di nagbabago kailanman, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ng buong puso.
Panginoon, ako po ay nagpapasalamat ng taos sa aking puso dahil ako ay binigyan mo pa ng panibagong taon na puno ng pag-asa at proteksyon. Nagpapasalamat din po ako dahil sa gabay mo sa akin sa nakaraang taon na ako ay di mo pinabayaan at ang aking pamilya sa lahat ng pagsubok, sakit at karamdaman. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, dahil sa iyong biyayang walang humpay na pagpapala sa aking buhay at pamilya. Dalangin ko, Panginoon, na patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa gawa, sa nakikita at nararamdaman. Inihihingi ko po ito ng kapatawaran sa inyong banal na pangalan o Panginoong Hesus. Kaya ngayon sa aking pagsisimulang muli na dalangin ko ang iyong pagsama sa aking mga planong gagawin. Ikaw ang manguna at gumabay sa lahat ng aking plano sa buhay at maging sa aking pamilya. Dalangin ko, Panginoon, ang katagumpayan sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking pamilya at hanap buhay. Dasal ko rin po, Panginoon, ang malusog na pangangatawan ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Ilayo mo po sa sakit at karamdaman sa taong ito ang aking pamilya at huwag mo po kaming pabayaang magkasala at malayo sa plano mo o Panginoon. Panalangin ko po ito sa tanging pangalan ni Jesus na aking Diyos at tagapagligtas. Amen. Nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay o Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga awa at iyong pakikiramay. Salamat na ikaw ay isang Diyos na nagliligtas, naghahatid, tumutulong at nagpoprotekta. Anong buhay ang sapat? Anong haba ng edad ang magiging sapat na katagalan para makapagpasalamat tayo? Ang gawin ito ng karapat-dapat ay imposible. Ngunit ang gawin ito ngayon sa ating kakayahan ay makatarungan at tama. Kaluwalhatian at pagsamba maging sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo at kailanman at sa lahat ng edad. Amen. Mapagmahal na Panginoon, lumalapit ako sa iyo na may pusong nagpapasalamat at gusto ko lang itaas ang aking kamay upang purihin ang iyong maluwalhating pangalan para sa lahat ng iyong kabutihan at kagandahang loob sa akin. Salamat sa iyo para kay Jesus at sa aking walang hanggang kaligtasan. Salamat sa buhay ko at sa lahat ng kagalakan na ibinigay mo sa akin, sa aking mga kaibigan at sa aking pamilya, sa aking tahanan at sa aking pang-araw-araw na probisyon. Napakahalaga na malaman na ang iyong mga awa ay bago tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan, Ama. Salamat sa Biblia at sa lahat ng maraming mahahalagang pangako na nilalaman nito at sa maraming pangako na natupad sa aking buhay araw-araw. Purihin ang iyong pangalan sapagkat anuman ang dumating sa akin, nauna ka nang maghanda ng daan. Tanggapin ang aking pasasalamat at ang aking pagmamahal sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoong makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng buong sansinuhuban at ang tagapag-ingat nito.
Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon at aming inihahandog ang aming mga unang bunga sa iyo. Mangyaring tanggapin ang mga unang bunga ng bawat aspeto ng ating buhay. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob at ng lahat ng mga banal na nagpabunga ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Inutusan mo ang lupa na maglabas ng iba't ibang mga bunga para sa aming pagsasaya at aming pagkain. Ang ilan ay para sa aming mga pangangailangan, ang ilan ay para sa aming kalusugan, at ang ilan ay para sa aming kasiyahan. Inaalok namin ang aming mga unang bunga pabalik sa iyo na may mga handog na pasasalamat at papuri dahil ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng aming papuri. Naway ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan at pagsamba ay maging iyo, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, habang humaharap ako sa isa pang abalang araw, ay nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ay nangako na makakasama ko palagi upang mamuno at gumabay sa kaginhawaan at pag-iingat, upang itaguyod at palakasin. Panginoon, pinagdarasal ko na kahit na ang aking buhay ay isa sa maraming aktibidad na iyong gagawin sa unang lugar at sa lahat ng aking ginagawa, at naway kusang loob kong magpasakop sa iyong mapagbiyayang pangunguna at patnubay. Tulungan mo akong mamuhay ngayon sa buong kapunuan nito at bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay at maglakad gaya ng gagawin mo sa akin. Turuan mo ako, Panginoon, upang maging isang lingkod ngayon at paunlarin mo sa akin ang mapagbiyayang espiritu ng pagpapakumbaba na napakaliwanag sa Panginoong Hesus. Lumikha sa akin ng isang malinis na puso, O Panginoon, at bumuo sa akin ng isang mapagbigay at nagbibigay espiritu na nakalulugod sa iyong puso. Panginoon, sa lahat ng bagay ngayon ay maaari akong maging handa at handang sabihin na hindi ang aking kalooban kundi ang iyong gagawin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa pagdadala mo sa akin ng ligtas sa simula ng bagong araw na ito. Salamat sa pagpapanatiling ligtas sa akin sa buong gabi. At ipinagdarasal ko na ngayon ay maaaring ilang araw kung saan ako nakatira at gumagalaw at nasa iyo ang aking pagkatao. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang mga salita na nanggagaling sa aking bibig, ang mga pag-iisip na nabuo sa aking puso, at ang mga motibo sa likod ng lahat ng aking mga kilos, salita at kaisipan ay maging nakalulugod sa iyong paningin at pagpaparangal sa iyong pangalan. Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay maging gabay ko at tagapagpigil ko sa lahat ng aking ginagawa at sinasabi ngayon, upang ang aking mga salita at gawa ay hindi gawa ng aking sariling laman, kundi ginagabayan ng mga pag-uudyok ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo ako, Panginoon, na lumakad sa espiritu at katotohanan, at panatilihin mo ako ngayon
upang ang aking mga mata ay nakatingin kay Jesus at ang aking mga taenga ay bukas sa iyong maliit na tinig. O Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay luwalhati sa lahat ng aking ginagawa. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa lahat ng mga tukso. At iligtas mo ako sa lahat ng kasamaan ng araw. Naway ngayon ay maging isang araw kung kailan higit akong natututo tungkol sa iyo, upang ako ay lumago sa biyaya at sa kaalaman ng aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo nga ako na lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa pagdadala mo sa akin ng ligtas sa simula ng bagong araw na ito. Salamat sa pagpapanatiling ligtas sa akin sa buong gabi at ipinagdarasal ko na ngayon ay maaaring isang araw kung saan ako nakatira at gumagalaw at nasa iyo ang aking pagkatao. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang mga salita na nanggagaling sa aking bibig at ang mga pag-iisip na nabuo sa aking puso at ang mga motibo ay nasa likod ng lahat ng aking mga kilos, salita at kaisipan ay maging nakalulugod sa iyong paningin at paggalang sa iyong pangalan. Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay maging gabay ko at tagapagpigil ko sa lahat ng aking ginagawa at sinasabi ngayon, upang ang aking mga salita at gawa ay hindi gawa ng aking sariling laman, kundi ginagabayan ng mga pag-uudyok ng iyong banal na espiritu. Tulungan mo ako, Panginoon, upang lumakad sa espiritu at katotohanan, at panatilihin mo ako ngayon upang ang aking mga mata ay patuloy na nakatingin kay Jesus at ang aking mga taenga ay bukas sa iyong maliit na tinig. O Panginoon, ipinagdarasal ko na ikaw ay luwalhatiin sa lahat ng aking ginagawa. Panatilihin mo sa akin, manalangin ako mula sa lahat ng tukso at iligtas mo ako mula sa lahat ng kasamaan ng araw, at maaaring ngayon ay isang araw kung kailan ako matuto ng higit pa tungkol sa iyo, upang ako ay lumago sa biyaya at sa isang kaalaman ng aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo nga akong lumakad na may kababaang loob sa harap mo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, iniyuko ko ang aking tuhod sa harap mo sa panalangin at papuri. Pangunahan at gabayan mo ako ngayon sa lahat ng sinasabi at ginagawa ko. Naway lumakad ako sa espiritu at katotohanan ngayon at maging sensitibo sa iyong banayad na patnubay. Tulungan mo ako na manalangin ako upang ituon ang aking mga mata sa Panginoong Jesus, na nalalaman na kung wala siya ay mabilis akong maliligaw sa landas na pinakamainam para sa akin. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naka-schedule araw-araw ng aking buhay at hindi ko nais na lumihis mula sa landas
na nais mong gawin sa akin. Tulungan mo akong maging tapat sa iyo at handang pumunta sa landas na iyong pinili. Alam na ito ay maaaring sumalungat sa aking sariling mga hangarin at kagustuhan. Paunlarin mo sa akin ang isang puso na nalulugod na gawin ang iyong kalooban, upang ang mga pananabik ng aking puso ay maiayon sa iyong mga plano at layunin at ang iyong kalooban para sa aking buhay. Hayaan ang aking mga mata na laging nakatingin sa iyo at pigilan akong tingnan ang mga bagyo at kahirapan ng buhay. Alam na ikaw ay kasama ko upang mamuno at gumabay at upang itaguyod ang iyong papuri at kaluwalhatian. Salamat sa iyo na si Jesus ang daan at ang katotohanan at ang buhay, at nais kong magabayan lamang siya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa isang gabi ng nakakapreskong pagtulog nitong nakaraang gabi. At salamat sa paggising mo sa akin sa bukang liwayway ng bagong araw na ito. Maging naroroon sa akin sa buong araw na nagdarasal ako. Palakasin at ilayo mo ako sa lahat ng kasamaan at panganib at tulungan akong maglakad na karapat-dapat sa pagtawag kung saan ako tinawag. Kung may mga pasanin, ipinagdarasal ko na dalhin mo ang mga ito para sa akin. At kung may mga desisyon na gagawin, ipinagdarasal ko na ibigay mo sa akin ang pag-unawa at karunungan. Kailangan kong gumawa ng pinakamahusay na mga pagpipilian. Kung may abala sa araw na ipinagdarasal ko, na hindi ako ilihis sa pag-asa sa iyo gaya ng nararapat. Kung may sinumang dadalhin mo sa aking landas ngayon, ipinagdarasal ko na ibigay mo sa akin ang mga salita at karunungan upang sabihin kung ano ang kailangang sabihin, pati na rin ang pakiramdam na malaman kung kailan dapat manahimik. Panginoon, sa iyong mga kamay, inilalagay ko ang aking araw. Pumunta sa harap ko, manalangin ako. Manatili sa akin bawat minuto ng araw at panatilihin akong ligtas sa ilalim ng anino ng iyong mga pakpak. Naway luwalhatiin ka sa aking buhay ngayon upang kapag ang mga tao ay tumingin sa akin, ay wala silang makita kundi si Jesus sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama Diyos, alam ko na ang landas ng buhay na aking tinatahak ay puno ng mga paghihirap at mga problema. Ngunit Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo na pangunahan at gabayan ako na ma-guide ang buhay. Sapagkat ikaw ay nangako na makakasama ko upang mamuno at gumabay, upang palakasin at tumulong. Huwag nawawalan ako ng paningin kung sino ako kay Kristo at kung tulungan akong magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay, na nalalaman na ako ang iyong anak at na higit ay siya na sa akin kaysa sa nasa mundo. Salamat sa iyo na ikaw ang aking pastol, na nangako na namumuno at gagabay upang protektahan at itaguyod. Salamat sa iyo na ikaw ang aking depensa
at ang aking tagapagtanggol, at na ikaw ay nangako na maging aking kasalukuyang tulong sa mga panahong iyon ng hindi inaasahang mga paghihirap at pagsubok. Salamat, Panginoon, na kayo'y manatiling tapat at maaasahan kahit na ako'y naliligaw sa landas na inyong inilatag para sa akin. Naway hindi ko makalimutan na ikaw ang aking matatag na angkor at ang matatag na bato na aking kinatatayuan, at na walang kahirapan sa buhay ang dakila na hindi mo madaig. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, isang pribilehiyo na mailalagay ang araw na ito sa iyong mga kakayahan at mapagbiyayang mga kamay. Salamat na ang iyong pagmamahal sa akin ay bago tuwing umaga. At salamat sa iyo na anuman ang mga pagkakamaling nagawa ko kahapon, nangako kang hindi ako mabibigo na huwag akong pabayaan. Salamat sa iyo na ang iyong mga pangako ng katapatan ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat silang lahat ay oo at amen kay Hesukristo. Tulungan mo akong ingatan ang mga mata ng aking puso kay Jesus ngayon, at panatilihin mo akong naglalakad sa pagsunod sa iyong layunin para sa aking buhay. Naway palagi akong maging alerto sa katotohanan na ikaw ang aking naroroon at nananahan na tulong at suporta sa panahon ng kaguluhan, pati na rin ang aking kanta sa oras ng kagalakan. Tulungan mo akong maalala na ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, at ilayo mo ako sa mga ungol at pagrereklamo ngayon. Ngunit sa halip ay maaari kong pasayahin ang aking sarili sa iyo, upang magamit mo ako sa anumang paraan na tila angkop sa iyo. Naway luwalatiin ang iyong pangalan ngayon. Naway magawa ang iyong kalooban sa aking buhay ngayon, at naway hindi ko makalimutan ang kamanghamanghang sakripisyo na ibinigay mo sa krus ng Kalbaryo nang ibigay mo ang iyong buhay bilang pantubos para sa akin. At dahil namatay ka, nabubuhay ako kasama mo magpakailanman. Salamat sa pribilehiyo at pagiging anak mo. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong hapag, at gayon paman ay pinaupo mo ako kasama ni Kristo sa mga makalangit na lugar, dahil lamang sa naniniwala ako sa Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas. Hallelujah! Purihin ang iyong banal na pangalan. Ama sa langit, isang pribilehiyo na mailalagay ang lahat ang araw na ito sa iyong may kakayahan at mapagbiyayang mga kamay. Salamat na ang iyong pagmamahal sa akin ay bago tuwing umaga, at salamat na anuman ang mga pagkakamaling nagawa ko kahapon, nangako kang hindi ako mabibigo o pababayaan man ako. Salamat sa iyo na ang iyong mga pangako ng katapatan ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat lahat sila ay oo at amen kay Hesukristo. Tulungan mo akong ingatan ang mga mata ng aking puso kay Jesus ngayon, at panatilihin mo akong naglalakad sa pagsunod sa iyong layunin para sa aking buhay. Naway palagi akong maging alerto sa katotohanan na ikaw ang aking naroroon at nananahan na tulong,
at suporta sa panahon ng kaguluhan. Pati na rin ang aking kanta sa oras ng kagalakan. Tulungan mo akong maalala na ang aking katawan ay ang templo ng banal na espiritu at pigilan akong bumubulong-bulong at magreklamo ngayon. Ngunit sa halip, naway matuwa ako sa iyo upang magamit mo ako sa anumang paraan na tila angkop sa iyo. Naway luwalatiin ang iyong pangalan ngayon. Naway magawa ang iyong kalooban sa aking buhay ngayon at naway hindi ko makalimutan ang kamanghamanghang sakripisyo na ibinigay mo sa krus ng Kalbaryo nang ibigay mo ang iyong buhay bilang pantubos para sa akin. At dahil namatay ka, nabubuhay ako kasama mo magpakailanman. Salamat sa pribilehiyo ng pagiging anak mo. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo mula sa ilalim ng iyong mesa. At gayon paman ay pinaupo mo ako kasama ni Kristo sa mga makalangit na lugar dahil lamang sa naniwala ako sa Panginoong Hesukristo bilang aking tagapagligtas. Hallelujah! Purihin ang iyong banal na pangalan. Paano ko mahal ang Panginoong Hesus? At gusto ko lang itaas ang aking tinig ng pasasalamat at pasasalamat para sa lahat ng iyong para sa akin at para sa iyong maraming mahahalagang pangako na yes at amen sa iyo. Malugod mong binabantayan ako araw-araw ng aking buhay at bawat sandali ng bawat araw mula sa araw na ako ay ipinaglihi. Ang iyong kamay ng pagpapala ay nasa akin. Pinoprotektahan mo ako sa sinapupunan at nandoon ako noong hinugot ko ang aking unang hininga. At kasama mo ako sa bawat hakbang. Ikaw ay nauna sa akin at gayunmay nandoon ka sa likuran ko. Ikaw ay nasa itaas ko at ikaw ay nasa ibaba ko rin at nakahawak sa akin sa pamamagitan ng iyong matuwid na kanang kamay. Ikaw ay kasama ko at ikaw ay nagpatira pa sa akin at nagpapasalamat ako sa iyo na pinili mo ako bago ang pundasyon ng mundo upang maging iyong anak. Nang matakot ako, nandoon ka para bigyan ako ng katiyakan at nang mahulog ako, ay binuhat mo ako at inilagay ang aking mga paa sa tamang landas. Nang madilim at madilim ang daan, sinindihan mo ang aking landas. At nang sumapit ang kalungkutan sa aking buhay, ay naroon ka upang aliwin at tulungan ako. O Panginoon, ng mga araw na yaon nang ako'y nagpatunay na walang pananampalataya, ikaw sa iyong biyaya ay nananatiling tapat at totoo, sapagkat hindi mo maitatanggi ang iyong banal na pangalan. Mahal kita, Panginoon, dahil walang katulad sa iyo. Salamat sa pagiging Panginoon ko at Diyos ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at papuri. At hinihiling ko na ang mga salita ng aking bibig at ang mga pagmumuni-muni ng aking puso ay maging paggalang at nakalulugod sa iyo sa buong araw na ito. Sapagkat ikaw ay isang dakila at tapat na Diyos. Salamat sa inyo na kay Kristo ako'y makakahanap sa iyong luklukan ng biyaya saan man ako naroroon at kahit anong panahon.
sapagkat sa Kanya ay maiaalay ko ang aking mga panalangin at mga pagsusumamo sa iyo. Anong pagpapala ang malaman na inilapag ni Kristo ang kanyang buhay para sa akin, upang sa Kanya ay maialay ko ang aking buhay sa harap mo, sa kabanalan at katuwiran sa lahat ng aking mga araw. Panginoon, gusto kong maging taong gusto mo sa akin, at nagpapasalamat ako sa iyo na ang iyong katapatan ay bago tuwing umaga. Sa paglabas ko sa bagong araw na ito, hinihiling ko na ako ay mapagana sa pamamagitan ni Kristo, na isabuhay ang mga pangyayari sa aking panahon sa paraang katanggap-tanggap sa iyo. Salamat sa maraming tapat at totoong mga pangako na ibinigay mo sa akin at sa bawat isa sa iyong mga anak. Gabayan mo ako sa lahat ng katotohanan ngayon, at naway lumakad ako sa daan ng katwiran sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Isang panalangin para sa kapahingahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik. Maaari ding pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang panalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng Anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. First, mga taga-Thessalonica chapter 5, verse 18. O Diyos, sa isang mundo na niluluwalhati ang pagiging abala, napakadaling punan ang aking oras ng mga bagay na hindi mahalaga. Kung hindi ako mag-iingat, mamamanhid ako o mapupundi. Dahil hindi ako lumilikha ng sapat na puwang upang makapagpahinga sa iyong presensya araw-araw. Kailangan ko na mabago ninyo ang paraan ng aking pag-iisip at pamumuhay. Kailangan ko na matulungan ninyo na makagawa ng puwang para sa pamamahinga. Tulungan ninyo akong lumapit sa inyo araw-araw. Nais ko lamang na makasama kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, itinataas ko ang aking hindi naniniwalang asawa sa iyo at ipinagdarasal na igalang mo ang aking desperadong pagsusumamo para sa kanyang kaligtasan. At tulungan tiyang manalangin ako upang matanto ang kanyang pangangailangan na tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas at italaga ang kanyang buhay sa iyo. Ipinagdarasal ko na hatulan siya ng iyong banal na Espiritu ng kanyang kasalanan
at ang walang hanggang kahihinatnan na kinakaharap niya sa labas ni Kristo. Dalangin ko na siya ay dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Jesus at na iyong tutuparin ang plano at layunin na mayroon ka para sa kanyang buhay. Buksan ang kanyang mga mata na nagdarasal ako at dalhin siya sa isang buhay, mahalaga at matalik na relasyon kay Jesus. Dalangin ko na bibigyan mo ako ng biyaya at karunungan upang mamuhay ng isang makadiyos na buhay na nagpaparangal sa iyo at nagtuturo sa akin na maging isang uri ng asawa na magiging sanhi ng pagkaintriga ng aking asawa na makilala kayo. Na ang nakakaalam ay buhay na walang hanggan. Ama, ipinagkatiwala ko ang kanyang buhay sa iyong kamay at ipinagdarasal na parangalan mo ang pusong ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama, Diyos, ipinagdarasal namin ang kaligtasan ng mga kalalakihan at kababaihan sa buong mundo natin na hindi dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, alam namin na hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ama, itinataas namin ang naliligaw sa iyo at ipinagdarasal na sa iyong mahabang pagtitiis na awa, ikaw ay lalapit sa bawat isa. Ipinagdarasal namin na ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumikat sa kanilang mga puso at ang katotohanan ng iyong salita ay hahatulan ang kanilang panloob na kaluluwa ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala kay Kristo Jesus sa mundo upang ipanganak sa sangkatauhan at mamuhay kasama natin. Salamat na siya ay handa na mamatay sa krus para sa mga makasalanan upang bigyan ng kanyang buhay bilang pantubos para sa marami, upang magbigay ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala sa kanya bilang tagapagligtas. Nakikiusap kami sa iyong mapagbiyayang awa sa lahat ng hindi mananampalataya ngayon at hinihiling na agawin mo sila mula sa mga panga ng kasamaan at dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Ito ay hinihiling namin sa kanyang mahalagang pangalan. Amen. Mahal na Panginoon, hindi ang iyong kalooban na ang sinuman ay mapahamak, ngunit ang lahat ay dapat manampalataya sa Panginoong Jesus. Ama, maraming mga puso na malamig sa iyong mahal na anak dahil ang kasalanan ay nahawahan ang kaluluwa ng bawat lalaki at babae. Ngunit sa iyong pag-ibig ay patuloy mong inaabot ang kanilang maniniwala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan. Panginoon, ang kailangan lang nilang gawin ay magtiwala na si Jesus ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at muling bumangon sa ikatlong araw upang sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa kanilang buhay. Upang ang lahat
nang naniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinagdarasal ko sa Panginoon na ang iyong biyaya at awa, iyong hahatulan ang mga puso ng marami ngayon ng mga kasamaan ng kasalanan, ng halaga na binayaran ng Panginoong Hesus para sa kanilang mga kasalanan, at ng paghatol sa lahat ng hindi naniniwala sa mga tanging ipinanganak na anak ng Diyos bilang tagapagligtas. Ama, ipinagdarasal ko na maraming kaluluwa ang mahatulan sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus ngayon. At purihin kita sa bawat tao na magtitiwala sa Kanya. Amen. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sa aking anak at sa kagalakan na Kanyang dinala sa aming mga buhay. Ngunit ang Panginoon kung puso ang sumasakit para sa Kanya na nanampalataya kay Jesus. At ipinagdarasal ko na dalhin mo ang aking mahal, hindi naniniwalang anak, sa isang nagliligtas na pananampalataya kay Kristo. Salamat na minahal mo ang sanlibutan ng labis na ipinadala mo ang iyong sarili, mahal na anak, upang maging kabayaran para sa aming mga kasalanan at para sa mga kasalanan ng buong mundo. Salamat na ang sinumang naniniwala kay Kristo Jesus ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagdarasal ko na ang mga mata ng aking mahal na minamahal, ngunit hindi naniniwala na anak, ay mabubuksan sa katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya, at na siya ay tumalikod mula sa kanyang kasalanan kay Kristo, at ipanganak sa iyong walang hanggang pamilya ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking anak na aking ninanais na maligtas. At ipinagdarasal na sa iyong awa ay gagabayan mo siya sa lahat ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, sinasabi ng iyong salita na ang iyong kabaitan ay humahantong sa akin sa pagsisisi. Dalangin ko na mahatulan mo ang aking asawa ng pangangailangang bumaling kay Kristo at tumamikod sa mga pang-akit ng mundong ito. Salamat na sa pag-ibig ay sinugo mo ang Panginoong Jesus upang maging sakripisyo ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo para sa lahat na liliko mula sa kasalanan at pagtitiwala sa Kanyang pangalan. Salamat, Ama, na nais mong maligtas ang lahat ng lalaki at babae, kasama ang aking asawa, at ipinagdarasal ko na gawin mo ang imposible sa aming kasal. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa iyong nagliligtas na biyaya, at nagpapasalamat sa iyo na ang banal na Espiritu ay nagtatrabaho sa buhay ng mga hindi ligtas upang dalhin sila sa nagliligtas na pananampalataya at hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng kaligtasan. Magtrabaho sa buhay ng aking asawa na aking ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal ko na anuman ang kinakailangan ay dalhin mo sila sa pagliligtas ng pananampalataya kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon at Ama sa langit, may matinding kalungkutan na ako ay dumating sa iyong trono ng biyaya ngayon upang humanap ng lakas at biyaya upang tumulong dito sa pinakamalalim na pangangailangan. Ama,
ang mahalagang anak na babae na nakita mong angkop na idagdag sa aming pamilya ay lumalayo sa iyo. At ako ay nagdadalamhati na hindi niya kilala ang Panginoong Hesus bilang kanyang personal na tagapagligtas. At Panginoon, at tila pinawalambisa ang lahat ng itinuro namin sa Kanya sa Kanyang mga unang taon. Tumingin ka sa aming mahal na anak na babae sa awa at awa na nananalangin ako. At ibalik mo siya sa iyong sarili na may mga tali ng pag-ibig at biyaya. At tulad siya ng kanyang mga hangal na pagpipilian na kanyang ginagawa at kumbinsihin siya sa kanyang pangangailangan na bumalik sa iyong mga bisig ng mapagmahal na pagpapatawad. Dalhin sa kanyang buhay ang mga makadiyos na kaibigan at matalinong konsehal at alisin ang anumang mapanghimagsik na pagkahilig niya sa mga bagay ng Diyos. Bigyan mo ako ng mga tamang salita upang sabihin kung naaangkop at bigyan ako ng karunungan upang manahimik sa ibang mga oras at sa iyong biyaya, dalhin siya sa isang nagliligtas na kaalaman tungkol kay Jesus at i-renew ang isang tamang espiritu sa loob niya. Manalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen.